نور يجدد في Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashraf salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa matitinding sakuna. Sa katuruan ng ating Islam, pati relihiyon, may tinutukoy po na matinding sakuna, mga kapatid. Ito po ay parating na hindi kayang pigilan ng kaninuman. Kahit sa kanilang paghahanda, kahit sa kanilang mga pera, o kaya mga ginugugol, o kaya mga matitibay na mga structural, hindi pa rin kaya pigilan ang parating na sakuna. Kaya merong nabanggit si Prophet Muhammad Salam, an Abdullah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal baina yaday sa'a maskhun wa khasfun wa kadhfun. Rawahu Ibn Majah wa sahahahu Albani. Na inulat ni Abdullah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad SAW, sa pagitan ng araw ng paghuhukom ay magkakaroon ng isang pagpapalit anyo, paglalamon ng lupa at paghahagis ng mga asteroid. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya may mga parating talaga, mga kapatid, ng mga sakuna na nakakatakot po. Na hindi ito basta-basta. Tingnan nyo, pagpapalit anyo. Babaguhin yung anyo mo. Hindi natin alam ano yun. O kaya paghahagis, ibig sabihin mga asteroid. Ito, nakita natin ito. May mga dumating na ng mga malalaking mga bato na tumama sa ating planeta. Kaya mga paglalamon ng lupa, ibig sabihin dito mga lindol, kasi nasisira ang lupa doon o mga bato doon sa ilalim ng lupa. Kaya dahil doon nagkakaroon ng mga sakuna, mga kapatid, maraming namamatay, maraming nasusugatan, o ano pang mga trahedya nangyari sa mga buhay ng mga tao. At ikinalulungkot talaga ito, mga kapatid. Sa time nga ng mga nauna sa atin, mayroong nabanggit na ginawa silang mga unggoy, mga baboy. Katulad din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal unabbiukum bisyarrim min dhalik mathubatam indallahi man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazira wa abadat tagut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabihin mo, ibabalita ko ba sa inyo kung sino ang mas masahol pa kaysa diyan sa kaparusahan sa piling ng Allah? Ang sino mang sinumpa siya ng Allah at nagalit sa kanya at ginawang mga unggoy at mga baboy ang mula sa kanila, sumamba sa Diyos-Diyosan, sa makatuwid sila ang masahol pa sa ganong kalagayan at higit pang naligaw sa matuwid na landas. Kaya napakalungkot, mga kapatid, may mga pinarusahan ng mga nauna sa atin, katulad ng mga Hudyo, ginawa silang mga unggoy. Hindi ito nila pinapalabas nga kasi nga kahiyan talaga yan sa kanilang lahi. Kaya meron din pinarusahan, mga kapatid, nilamon sila ng kalupaan. Subhanallah. Alam naman natin, lumalambot pala ang tinatawag ng mga limestone doon sa lupa. Kapag lumambot yan, bilang haligi yan sila kapag lumambot ang haligi, babagsak talaga yun. At lalamunin ka ng lupa. Subhanallah, meron kang dumaan na sasakyan,
nahulog doon sa sinkhole, patay talaga ang nagmamaniho. Kasi nga, hindi siya makuha doon. Kasi doon siya pumunta sa ilalim na talaga ng lupa. Ganun na ganun mga kapatid. Nakakalungkot kapatid kapag natamaan ka sa ganitong mga sakuna. Kaya, kasi nga parating na po ang araw ng paghuhukom. Kaya mga karamihan sa mga sakuna, may nakikita tayong nasusunog, may mga lindol, mga tsunami. Kailangan talaga magbalik loob na tayo kay Allah. Pinaparamdam na ng Allah subhanahu wa ta'ala na itong mundo na ito ay hindi talaga mananatili. Pagkus ito ay pansamantala upang susubukan ang mga taong mayroong pag-unawa. Kung meron kang pag-unawa, kung meron kang pag-iisip, mag-isip ka na. Mag-isip ka na ito ay kailangan mong ipagpasalamat sa Allah, na kailangan mo ring limitahan ang iyong sarili sa paglilibang rito. Kasi nga ito ay lahat pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa hadith na inulat ni Hudayfa bin Asid al-Ghafari radiyallahu anhu, tumingin ang propeta sallallahu alaihi wasallam habang kami ay nagpapaalalahanan at kanyang sinabi, ano ang inyong pinagpapaalalahanan? Kanyang sinabi, inaalala namin ang oras. Kanyang sinabi, tunay na hindi ito kailanman mangyayari hanggang makikita ninyo bago ang 10 palatandaan. At saka kanyang binanggit ang usok, ang Dajjal, ang hayop, pagsikat ng araw sa kanluran, at pagbaba ni Jesus na anak ni Maryam, at paglabasan ni na Ya'juj at Ma'juj, at 3 paglamon ng lupa sa silangan, kanluran at sa peninsula ng Arabia. At ang panguli nito ay apoy na lalabas mula sa Yemen upang itaboy ang mga tao tungo sa lugar na kanilang pagtitipunan, ay sinalaysay ni Muslim. Subhanallah, dami palang mga sakuna para sa malapit na ang araw ng paghukom. Ito, hindi ito basta-basta mga kapatid, 10 na ito kasi mga ano na to major sign na to. Kapag maglabasan, sunod-sunod na yan, na parang kwintas na kapag naputol, ang lahat ng mga nahuhulog ay sunod-sunod. Kaya gano'n na gano'n mga kapatid. Ang araw ng paghukom, puno ng mga sakuna na pinapakita ng Allah na tayo ay kailangan ng manumbalik sa Kanya. Kaya bilang mga Muslim, bilang meron pananampalataya kay Allah, dapat alalahanin natin to sa bawat isa. Katulad sa ginawa ng mga sahaba, na sinagot sila ng propeta. Kasi nga nagpapataas po yan ng pananampalataya at pagkapit kay Allah. Na tayo kailangan manumbalik na mayroong mga gandang gawa. Kaya kung dito sa mundo buhay ka pa, gumawa ka na ng mga mabuting gawa, palugurin mo na si Allah. Magsala ka na lagi-lagi. Iwasan mo na mga bawal. Layuan mo na mga sinungaling. Lahat ng mga hindi kalugod-lugod sa harap ng Allah, iwanan mo po yan kapatid. Kasi nga, hintayin mo pa si Dajjal darating. Alam mo si Dajjal, bula ang Kristo yun. May dalang matinding sakuna yun, dala niya. Tapos, wala ka pang paghahanda. O kaya, dadating silang Ya'juj at Ma'juj. Subhanallah. Mga pangkat kung saan uubusin yung buong sangkatauhan. O kaya, dumating ang usok. Subhanallah, nakakatakot din yun. O ang hayop. O ano pa dyan, mga nabanggit sa hadith. Kaya, mga kapatid, yan ang isa sa mga natin, dapat paghawakan mo ang ating relihiyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, afalam yaraw ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ardi in nasha nakhsif bihimul arda
aw nusqit alaihim kisapa minas samai inna fi dhalika laaya likulli abdin munib. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid, kung gayon, hindi ba nila titignan ang mga nasa kanilang harapan at kanilang likuran mula sa langit at lupa? Kung aming ninais ay ipapalamon namin sila sa lupa o kaya ipapahulog namin sa kanila ang pira-pirasong mula sa langit. Katotohanan, ang mga iyon ay talagang mga tanda sa bawat aliping nagbabalik loob. Subhanallah. Ito palang purpose ng Allah. Ang purpose ng Allah, mga kapatid, ipaparamdam sa atin na meron tayong Diyos na kailangan nating magbalik loob, na kailangan nating manumbalik kay Allah, na hindi tayo dapat maging pabaya. Kasi kung naging pabaya ka, hindi ka talaga nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagsikapan natin, mga kapatid, na tayo mga namatay bilang mga Muslim. Kasi ipapalabon ka sa lupa, subhanallah. Kung ikaw nandoon, nagkasinkhol, ano ka talaga, nakakatakot yun kasi diretso-diretso ka talaga papunta sa ilalim ng lupa. Sa sobrang lalim yun. Buti kung kaya mong abutin, kung sa sobrang lalim ka. Kaya sobrang maano ka pa, mapunta ka pa sa madilim na lugar. Kaya, mga kapatid, iingat po tayo sa mga ganitong mga pangyayari na kung saan hindi dapat natin to kaya yan isa sa mga ano natin na dapat iwasan natin ang mga ganitong mga pangyayari. Pangyayari kung saan bilang mga Muslim, mayroon tayong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah, mga Muslim tayo, hindi tayo dapat magpanghinayang ng loob sa mga ganitong mga usapin. Kaya katulad din sana sa ang nangyari sa Guatemala City sa panahon ng bagyo. Tingnan nyo sa bagyo yun, nagkaroon noong 2010 yun. Nilamon ang isang lungsod. Nagkaroon ng sinkhole, sobrang lawak yun. Subhanallah, maraming mga gusali, maraming mga bahay, ang nilamon ng lupa. Paano na kung sa palapit na ang araw ng paghukom? Kakalala mo, siyempre, nagpatayo ka dyan ng 10 milyon. Nagpatayo ka ng gusali. Ginastosan mo ng bilyon. Tapos, sa isang saglit lang, kapatid, nilamon lang yan ng lupa. Napakasakit. Kasi investment mo yan. Ano pa dyan? Anong ginawa mo? Nagsumikap ka talaga. Tapos, sa isang iglap lang, nawala lahat sa harapan mo. Kaya wag sobrang mahalin ang mundo, mga kapatid, para hindi tayo lubos magdalumhati sa bagay kung saan pagsubok lang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dito sa mundo, inaapak-apakan mong lupa, akala mong matatag yan. Kung naging matatag yan dahil yan sa kabutihang loob ng Allah. Kung kukunin na ng Allah kanyang kabutihang loob, ay talagang lalambot yan at mawala siya sa tindig niya at saka magkakaroon ng sinkhole. Kaya magpasalamat talaga tayo kay Allah, mga kapatid. Huwag kang magyabang. Huwag mong tingnan ang iyong sarili na parang wala ka ng pangailangan. Dapat tignan yung sarili mo na bilang isang alipin, na isang nagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala, para makapagpasalamat ka pa, para makapagsamba ka pa ng maayos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun ang ating tingin sa sarili natin. Huwag kang magyabang, huwag kang maging palalo, huwag kang maghambog. Tingnan nyo sa kwento nila Karun nga Sila ng Karun, subhanallah. Sa sobrang yaman nila, mga kapatid, halos hindi na
mabuhat ng isang tao ang kanyang susi. Palang yun na, susi ng kanyang yaman. Kasi dati wala naman silang susi na katulad sa panahon natin, liliit lang. Sa panahon nila, na gumagawa sila ng mga lock talaga na napakalaking mga kandado. Kailangan nila malaking susi na binubuhat ng mga pangkat ng mga tao. Kaya mayroong sinabi si Allah dito, sabi niya, sa katunayan si Karun ay dati mula sa pamayanan ni Musa at saka nagmalupit sa kanila at pinagkalooban namin siya ng mga kayamanan. Tunay ang mga susi nito ay sadyang pinapasan ng isang pangkat na nagtataglay ng lakas. Nang sinabi sa kanya ng kanyang mamayan, huwag kang magagalak. Katiyakan hindi minamahal ang mga tao, hindi minamahal ng Allah ang mga taong nagagalak. Ibig sabihin nagagalak dito mga kapatid, na sobrahan sa pagkagalak hanggang tingin niya sa sarili niya na parang wala na siyang pangailangan. Na wala na siyang, hindi niya kailangan ng Diyos kasi mayaman na siya. Yun ang sobrang galak. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Kaya iwas-iwasan, huwag niyong gayahin si Karun. Kapag nakatikim talaga tayo ng yaman, ng kasaganahan, magpasalamat ka kay Allah. Kasi nga, mahirap kung babawiin na yan ng Allah at ikaw ay kasali sa mga parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito mga kapatid, tayo, alhamdulillah kahit papaano, nagsusumikap talaga tayo. Kasi nga, kung hindi tayo magsumikap, ay parating mga malalaking mga sakuna. Kahit nga dito sa Arab Peninsula, katulad sa hadith doon, magkakaroon ng isang paglalamon. Lalamunin niyang lupa. Lahat yun, makakaalam yun. Tignan niyo sa balita nga, nasunog ang Hong Kong, 4 na mga high-rise. Mga nasusunog pala ang mga high-rise doon na naabot sa atin ang balita. Paano? Ganon din mangyari sa magkaroon ng sinkhole dito sa Arab Peninsula. Na maabot lahat ng mga tao ang mga balita na yun. Kaya yun, isa sa mga pag-ingatan din natin mga kapatid, na sana kung dumating man yun, na nakapagbalik loob ka na kay Allah. Huwag mo hintayin dumating tapos magbalik loob, baka hindi ka makapagbalik loob kasi malimutan mo siya. Baka may iba pang masabi mo. Baka sisihin mo pang Diyos, a'udzubillah. Kaya patulad ng mga asteroids, darating sa lupa, parang hagis yan eh. Katulad sinabi ng Allah, atos kitas sama kama za'amta alayna kisafam aw ta'tiya billahi wa malaikatihi kabila. Sinabi ng Allah, ibabagsak mo ang langit, ipapabagsak mo ang langit tulad sa iyong inaangkin laban sa amin na pira-piraso, o dadalihin mo si Allah at mga anghel ng harapan. Kaya huwag nating gayahin ng mga pagano, mga kapatid, na ganon sila mag-angkin. Parang ang pag-angkin nila may halong pagsisinungaling. Huwag mong gawin niya kasi kapag dumating ang mga pira-pirasong bato mula sa kalangitan, ay talagang nakakatakot yun. Mga asteroid. Alam naman natin ang ating planeta. Meron siyang atmosphere. Kapag matabaan yun, naging pira-piraso ang mga bato. Kung ang bato nun napakalaki, tapos tumama doon, naging pira-piraso, subhanallah, parang ulan talaga yan na magsisibagsakan. Meron nga dito sa Saudi, nagka-hailstone nga eh. Ang mga sasakyan, subhanallah, gupi-gupi ang mga bakal. Ganun mga kapatid, yun, bato pa yun, Kaya sana magbalik loob na tayo kay Allah at huwag na nating natin ang buhay natin ibuhos sa makamundo na hindi ka man lang nagpapasalamat kay Allah. Ang mundo, pinatikim lang yan ng Allah, ang saya kasi nga mayroong kabilang buhay na mas mainam kaysa dyan. Ang mga kasiyahan, biyaya, ibig sabihin pinapatikim lang tayo ng Allah kasi mayroong
merong mas mainam dyan. Kaya sana meron kayo napulot ang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.